po sa inyo po mga inupuan. Purihin po ang ating punakin ng Diyos sa kayo po ay pinili. Amen. So ngayon mga kapatid, iniisip ng ilan na ang tanging daan, mga kapatid ko, para po maging maganda ang buhay, magiging maayos ang buhay, iniisip ng ilan, mga kapatid, ay walang iba na makapagtapos ng pag-aaral. Kung makapagtapos ng pag-aaral, isang tiyak na bagay, mga kapatid, makapaghanap ng magandang trabaho, kikita, mga kapatid, at isang bagay na sinasabi ng ilan, aahon sila sa kahirapan. At iniisip naman ng ilan, mga kapatid, ang pagninegosyo. Pag malaki ang kinikita ng negosyo, mga kapatid, isang tiyak na bagay, no? Nandun yung pagsisikap, nandun po mga kapatid talaga hong bigay todo para po sa hanap buhay, para sa negosyo. Mga kapatid ko, kumikita ng malaki at nagiging maayos at nagiging maganda ang kanila pong buhay. Amen? So ang ilan naman mga kapatid, nakita na nila na yun na po talaga ang kanila pong kakayahan. Kumbaga mga kapatid, hindi na po talaga sila nagsikap. No? Lahat po tayo masasabi, praise the Lord. Dahil malimit sinasabi ng ilan, mga kapatid, ito lang ang aming kakayahan. Hanggang dito lang. Pero alam niyo ho, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin po pwedeng sabihin hanggang dito lang. Sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kinakailangan nating magpatuloy. Sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin, mga kapatid, na hindi susuko. Walang bibitaw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating pong inaasar dito, mga kapatid ko, dito sa lupa, tayo po ay magtagumpay. Amen? Marami mang mga pagsubok, marami mang hadlang sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan na kailangan mong magtagumpay. Kailangan na kailangan mong magpatuloy. So ang ating pong pag-aralan sa araw pong ito, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong a test of success. Sino po dito, mga kapatid, ang dumaranas ng test? Exam. Nag-exam na po ba kayo? Di ba? Bakit sinasabing exam, mga kapatid? Bakit sinasabing test? Kasi po, mga kapatid, dito po masusukat yung ating pong kakayahan. Di ba? Dito po masusukat ang ating pong kaalaman. Dito po masusubok, mga kapatid ko, ang ating pong talent. Amen? Kaya lang, mga kapatid, bawat test na ating pong pinagdadaanan, mga kapatid ko, nung tayo po ay nag-aaral, may mga subject po na mahina tayo. Amen? Alin po ba? Saan po ba kayo doon mahina? Sa math? Sa science? Sa Pilipino? Sa English? Saan tayo dito mahina? Ha? O may nagsabing science, may nagsabing math, may nagsabing English, may nagsabing Pilipino. Lahat po tayo masasabi, praise the Lord. Saan ba talaga dito tayo mahina? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, may mga bagay din po tayo na dito mahina. Amen? Hello? Yung mga bagay na iyan, mga kapatid ko, na dapat nating tandaan, nang saan kung dito sa lupa, may mga bagay tayo na naging mahina tayo, naging failure tayo, mga kapatid ko, dapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung saang bagay na mahina tayo, yun po dapat ang ating pong pinapalakas. Amen? Yun po dapat nating inaaral. Kasi dito tayo mahina sa bagay na ito. Halimbawa, pagdating sa pagsubok, mahina tayo. Minsan, malimit tayong nagre-reklamo. Malimit na tayo po, mga kapatid ko, ay nagbumurmur tayo. No? Kung sa bagay na ito, mahina ka, dapat isipin mo yung bagay na yan na siyang naging daan dahil naging mahina ka sa parte na yan, yun po, mga kapatid, ay dapat mong aaralin ng mabuti. Amen? Kasi po, mga kapatid, kung hindi natin aaralin, isang tiyak na bagay, yan po ang maging daan para bumagsak ka.
Hello? Yan yung maging daan, mga kapatid ko, para maging talunan ka. So ayaw natin na maging talunan. Tama? Ayaw natin na tayo po ay bumagsak. Hello? Ayaw natin, mga kapatid ko, na tayo po ay maging talo. Gusto natin, tayo po, mga kapatid, ay magwawagi. Amen? So ngayon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, dito po sa alat po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Nakipagpaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So ang sabi po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ito po ay isang nagawan sa Biblia, mga kapatid, sa buhay ni Apostol Pablo, na kung saan ang sabi niya, nakikipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. So ang sabi niya, ang laban na kanya pong nilaban, mga kapatid ko, ay mabuti. Tungo sa ikabubuti, hindi yung para sa ikapapahama. Amen? Tinungo niya yung bagay na ikabubuti niya. Nakipagbaka siya, nakipagdigma siya. Yung digmaan, mga kapatid, ng kanya pong sinasambit, mga kapatid ko, hindi ito laban sa laman at dugo, kundi pakikipagbaka, pakikipaglaban sa laman. Amen. Amen. Kasi mga kapatid, nasabi niya, yung kasalanan na ayaw niyang gawin, yun yung nagagawa niya. Di ba? Yun yung nagagawa ng tao. Yung ayaw niyang gawin, mga kapatid, na kasamaan o kasalanan, yun po ang nagagawa ng tao. So ngayon, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, tayo po ay makikipagbaka dito. Makikipaglaban tayo dito. Labanan natin. Huwag nating pagbigyan ang kahinaan. Amen? Huwag nating pagbigyan, mga kapatid, ang layaw ng sanlibutan. Huwag nating pagbigyan, mga kapatid ko, ang hamon ng sanlibutan. Pagbigyan po natin, mga kapatid, ang hamon ng Diyos. Amen? Sapagat yung hamon ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Lahat po tayo mag-sign, praise Lord. So ngayon, ang sabi niya, mga kapatid ko, nasabi niya dito, nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Mabuting pakikipagbaka niya, mga kapatid. So ang sabi niya, natapos ko na ang aking takbo. Hello? Finish na, mga kapatid. Amen? Doon sa mga pinagdadaanan niya, alam niyo po ba, marami po siyang hadlang. Marami pong atake ang kaaway sa kanyang buhay. Ang atake sa kanya ng kaaway, mga kapatid, kung sa gubat man siya mapadaan, mga makamandag na hayop, no? Mga mabangis na hayop, yun yung nagiging kalaban niya. Kapag napadaan naman siya, mga kapatid, sa syudad, mga tao naman ang kanya pong kalaban. Hello? Lahat po tayo sa imposter. So kung aralin natin ang buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang isa sa mahirap na sabi niya, yung sa loob mismo, mga kapatid ko, na kung saan yung mga nagpapakunwaring Christian. Yun yung mahirap. Amen? Hindi mo malalaman yan. Lahat po tayo mag-sign, praise Lord. Diba? Yun yung sinabi niya, mga kapatid ko. Pero alam niyo po, ang sabi niya, lahat ng yan ay kanyang napagtagumpayan dahil sa nagpapalakas sa kanya. Sino may nagpapalakas sa atin? Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Natutunan niya lahat. Natutunan niya makibagay. Natutunan niya makisama sa mga tao. Natutunan niya, mga kapatid, ang kagutuman, ang kahirapan. Natutunan niya lahat, mga kapatid ko, maging ang kabusugan o ang kasaganaan dahil sa nagpapalakas sa kanya. Lahat po tayo mag-sign, praise Lord. So bilang Kristiyano, mga kapatid ko, para matutunan natin lahat ng atake ng kaaway sa ating pong buhay, kinakailangan po nating paghandaan. Amen? Amen? So paghandaan natin, tayo mismo ang siya nakakaalam kung ano po ang gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Minsan, mga kapatid ko, tayo po ay nadadala.
Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Nadadala po ba minsan, mga kapatid? O gaano ba kadalas yung minsan? Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, dito po, mga kapatid, no, sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 3, sa talata po, mga kapatid, ay 12 hanggang 13. Ganito po sinabi, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat, isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala, ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pumalakpak po muna ang lahat sa ating pinakmamahal na Panginoon. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. So ang sabi niya, mga kapatid ko, hindi pa sa inaring inabot niya na yung ang lugar na yon, mga kapatid ko. Datapot, ang sabi niya, datapot isang bagay ang kanyang ginagawa para maabot niya. Ano? Nililimot niya ang mga bagay na nasa likuran. Pero sa kasabihan, mga kapatid, ang sino mang lagi lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroonan. Subalit ang sabi ni Pablo, mga kapatid ko, yung laging lumilingon sa kanyang pinanggagalingan ay isang tiyak na bagay, hindi niya marating ang kanyang haharapin. Hello? So ngayon, mga kapatid ko, para maabot natin ito, ang sabi po dito ng banal na kasulatan, ang sabi niya, nagtutumulin ako. Matindi ho ang kanyang pagsisikap, mga kapatid ko. Pinagdadaanan niya lahat, pero nandoon ang kanyang pagsisikap. Pero sabi niya, ang sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala. Lahat po tayo magsabi po, Lord. Sa hangganan ng gantimpala, yun yung kanya pong pinagsisikapan, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ba yung ating pinagsisikapan, mga kapatid? Amen. Yung pangako ng Diyos, na kung saan walang hanggang pagpapala. Amen? Dito sa lupa, magpundar ka man lahat, iiwanan mo lang din yan. Mag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa, iiwanan mo lang din yan. Subalit yung iniipon mo, mga kapatid ko, na pagtatapat mo sa Diyos, paglilingkod mo sa Diyos, yung inabot mo yung pamantayan ng Diyos, mga kapatid ko, ginagawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan po ay pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Kayamanan doon sa langit na kailanman ay hindi mananakaw, hindi kumukupas at hindi lumuluma, mga kapatid ko. Yung pinag-iipunan natin na kayamanan, walang iba, mga kapatid ko, yung tayo po ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yan po ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Every Sunday, dumadalo tayo. Amen? At nakikisabay tayo sa pagpupuri, nakipagkaisa tayo sa pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ibinigay natin ng buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing tayo po ay dumadalo, sa tuwing tayo po ay sumasamba, mga kapatid ko, sa ating dakilang Diyos, buong puso nating ginagawa. Kapag buong puso mo ginagawa, ang ibig sabihin, mga kapatid ko, nandoon po, mga kapatid, ang pagpapala. Amen. So naalala ko po, mga kapatid, yung isang kwento. Yung isang Kristiyano, mga kapatid, nag-isip po siya, gagawa siya ng alkansya. Malaking alkansya ang kanyang ginawa. Sino ba dito yung umabot na ng 10 years sa paglilingkod sa Diyos? O higit pa? 5 years. 5 taon. Meron na po ba? Sabi ni Brother Junjun alanganin pa. Sige, babaan natin, mga kapatid. Kasi 10 talaga yun. Ngayon, gumawa siya ng alkansyahan, mga kapatid ko, at yung kanyang ginawa na alkansyahan, mga kapatid, ay malaki. So, inisip niya sa kanyang sarili, bilang Kristiyano, nung siya po ay tumanggap kay Kristo, nung siya po ay naglingkod kay Kristo, inisip niya, mga kapatid, na
Sa tuwing dalo niya, maghuhulog siya ng bato doon sa alkansyahan. Hindi pera, ha? Ha? Ibang klase ito, Kristiyano. Ha? Hindi pera ang iniipon, bato. Hello? Kasi iniisip niya mga kapatid, sa tuwing dalo niya, maghuhulog siya ng pera. Sa loob ng isang linggo, may 3 beses na pagkakatipon. Di ngayon mga kapatid, talaga hong inabot niya, sabi niya, sa loob ng 5 years, bubuksan ko yung alkansya. Sa loob ng 5 taon, bubuksan niya ang alkansya. So ngayon mga kapatid, tuloy-tuloy siya. 5 taon, walang liban. Hello? Walang liban yun. Sa loob ng isang linggo, 3 beses yan. Mga kapatid ko, dumadalo talaga siya. O sino dito na sa loob ng isang taon, walang liban? Di ba? O, minsan nga isang buwan pa nga lang eh. Amen? Sa loob ng isang taon, mga kapatid, talagang tuloy-tuloy siya. Sabi niya, 1 year na. Excited siya. Mga kapatid, na umabot na yung 2 taon, umabot na yung 3 taon, at umabot na yung 5 taon, mga kapatid ko. Ito na. Isip niya ngayon, sa 5 taon na siya naglilingkod sa mahal na Panginoon. At wala talaga siyang liban, mga kapatid. Sa loob ng 5 taon, hindi talaga siya lumiliban. So ngayon, mga kapatid, sabi niya, 5 taon na siya naglilingkod sa Diyos, bubuksan niya na. Hello? So ngayon mga kapatid, sa kanya pong dahil excited siya na bubuksan niya yung alkansyahan na kanya pong ginawa dahil bibilangin niya kung ilang pirasong bato yung laman ng alkansyahan. So ngayon mga kapatid, yung kanya pong binuksan, pagbukas niya ngayon, nagulat siya. Naging istato siya mga kapatid, hindi siya makapaniwala. Bakit hindi siya nakapaniwala? Dahil marami yung bato? Nagulat siya mga kapatid, hindi dahil naging pira yung bato, naging gold. Nagulat siya dahil ang laman ng alkansyahan na kanyang ginawa, 3 pirasong bato lang. Wala namang butas. Walang butas mga kapatid. Ngayon, nagtanong siya sa sarili niya at tinanong niya, Lord, bakit ganito? May sumagot sa kanya na bumulong. Anak, alalahanin mo na sa loob ng 5 taon na dumadalo ka, 3 beses lang kitang nakita na naging seryoso ka. Pangalapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa haba ng taon na siya po ay dumadalo, mga kapatid ko, pero sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, 3 beses lang kitang nakita na naging seryoso ka. 3 beses lang kitang nakita na naging kalugod-lugod ka sa akin. No? So ngayon, mga minamahal mo sa ating pong buhay, kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, sa tuwing dalo kaya natin, sino kaya ang laging nasa isip natin at nasa puso natin? Sino ngayon ang inyong iniisip? So tandaan po natin, mahalaga mga kapatid ko, sa tuwing tayo po ay nasa gawain, mahalaga po na nakapokus ka sa Diyos. Amen? Kasi hindi ibibilang ng Diyos yung sinasabi natin na, okay, dumadalo naman ako tanungin ng kapitbahay, saan ka galing? Nagsimba. Nagsimba ka? Nagsimba ako, kaya sa sunod, simba ka man. Upod ka man sa akin, magsimba. Diba? Kaya lang, mga minamahal kapatid, pagdating naman natin dito sa simbahan, hindi naman tayo nakapokus. Pagdating natin dito sa simbahan, mga kapatid, hindi naman tayo nag-i-iman. Pagdating natin sa simbahan, mga kapatid ko, kung ano-ano ang ating ginagawa. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, bawat minuto, bawat oras na nandyan ka, na nakaupo ka sa iyong upuan, seryoso ka naglilingkod o nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa mo ng buong puso kasi marami pong mga dumadalo na hindi naman talaga galing sa puso. Di ba? Yung paglilingkod nila, hindi naman talaga galing sa puso. Kumbaga, gusto lang talaga magmalaki. Di ba? Kasi yun yung iniisip niya Hello?
iniisip niya, bilang niya kung gaano karami yung bato na kanya maiipon sa loob ng 5 taon. Hindi niya talaga iniisip, mga kapatid ko, na magseryoso siya na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. So ngayon, mga kapatid, sa atin ng mga Kristiyano, para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at maging blessing tayo sa ating pong mga katabi, no? Sa ating pong mga katabi, maging blessing tayo sa kanila, maging pagpapala tayo sa kanila, dapat sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, makita sa atin ang pagiging makadiyos. Makita sa atin, mga kapatid ko, yung pagiging Kristiyano. Amen? Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. So, paano po tayo maging matagumpay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Una, mga kapatid ko, dapat maging seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Once na seryoso ka, na naglingkod ka sa Diyos, kasi ang seryoso na paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, hindi po yan pabanjing-banjing. Ha? Di ba? Sino yung nag-aaral, mga kapatid ko, na sa isang linggo, 2 beses lang papasok, 3 beses lang, 4 na beses lang, mga kapatid. O mas marami po yung liban sa loob ng isang linggo, di ba? Sa palagay niyo po kaya, mga kapatid, tapos 1 buwan naman sundin bago papasok sa school, sa palagay niyo po kaya makapasa? O sunod na buwan naman, saka sundin, wala. Hindi ka talaga magiging success. Diba? So sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nasabi ng Biblia, mga kapatid ko, eto. Ang sabi po, mga kapatid ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po, mga kapatid. Ang sabi po ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po, mga kapatid, ay Yes, ganito po ang sinabi ng Biblia. Sabagat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Hello. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, buong kautusan, datapwat natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So ginanap natin, no? Ginanap ng mga tao, mga kapatid ko, ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit doon sa 1 point, hindi niya nagawa, ang sabi po ng Biblia, yung 99.9, magiging baliwala. Dahil doon sa 1 point. Amen? So nagiging makasalanan din sa lahat. So ngayon, mga kapatid ko, ano ang kailangan natin gawin? So kinakailangan po natin 100%. Gagawin po natin. Kaya po ba? Mahirap yan. Di ba? Mahirap yan, mga minamahal kapatid. Pero walang mahirap sa mga umiibig sa Diyos. Walang mahirap sa mga tapat sa Panginoon. Pag tapat ka, hindi ka mahihirapang sumunod. Amen? Kaya maraming mga tao nahihirapan, mga kapatid, na dumalo, nahihirapan, mga kapatid, na magpuri, nahihirapan, mga kapatid, na magpasalamat, nahihirapan, mga kapatid ko, na saan tayo nahihirapan? At nahihirapang magbigay. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, magiging baliwala ang 99.9 dahil doon sa 1 point na hindi natin nagawa. Umalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So nais natin na maging matagumpay, mga kapatid ko, kinakailangan po natin na sumunod, no, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. So, sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata po ay 3. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata po ay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa,
at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ang sabi po dito mga kapatid, iukol natin sa Panginoon ang ating pong mga gawa. Lahat ng gawa mo, lahat ng plano mo, bawat iniisip mo, bawat lakad mo, mga kapatid ko, ay dapat nating iukol sa Diyos. Amen? Dapat nating ihabilin sa Diyos, dapat nating ipagkatiwala sa Diyos. Lord, tama ba itong aking gagawin? Amen? Tama ba itong trabaho na aking papasukin? Tama ba itong negosyo na aking papasukin? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, hinahabilin mo sa Diyos, ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Amen? So, ang Diyos naman, mga kapatid, ay tapat. Ang Diyos naman, mga kapatid, ay mapagbiyaya. Ang Diyos naman ay tutugon. Amen? Kung doon sa umpisa, hindi ka naging matagumpay, anong gagawin mo? Titigil ka na. Tuloy-tuloy lang. Amen? Lahat po tayo mag-sign for us, Lord? O maghanap ka pa ng ibang paraan para maging matagumpay, mga kapatid ko. Di ba? Lahat po tayo mag-sign for us, Lord? So ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, no? Na kung saan iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Magiging matatag kapag ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Hello? Bawat gawa mo, bawat kilos mo, bawat galaw mo, sa negosyo man yan, sa trabaho man yan, mga kapatid, ipagkakatiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon para po ang pundasyon nito ay matibay. Bakit? Kasi po, ang ating pong tiwala ay nasa Diyos. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang sabi po ng awit, mga kapatid, 37 ang talata po ay 5, ganito po ang sinabi. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang papangyarihin. So, sabi po dito, ihabilin natin yung ating lakad sa Panginoon. Hinabilin natin sa Diyos yung ating lakad, at ang isa sa pinaka-importante dito, mga kapatid, na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, o sabi ng Biblia, yung ating pong tiwala. Amen? Yung tiwala. Tiwala natin sa Diyos. Yun po ang kailangan natin, na tayo po ay dapat nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit mahirap. Amen? Kahit nahirapan ka, dahil na may tiwala ka sa Diyos, ang sabi ng Biblia, mangyayari. Walang mahirap, mga kapatid, sa Diyos. Amen? Malayo man ay malapit din. Walang pangamuno natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po, mga kapatid, ay dapat po na magkaroon ng tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Lahat po tayo mag-sign for us, Lord. Okay, ang sabi po mga kapatid ng Hosea, Kapitulo 1, ang talata po ay 8. Ganito po ang sinabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sabagat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng ay naglilingkod sa Diyos, tayo po ay nakikinig ng aral ng Diyos o ng salita ng Diyos. So, ang sabi po dito, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan, yung salita ng Panginoon ay dapat hindi mahiwalay sa ating bibig. Laging nasa bibig natin, laging nasa isip natin, laging nasa puso natin, pinagbubulay-bulay natin araw at gabi. So araw at gabi na magbubulay-bulay ka, magmumuni-muni ka, aaralin mo yung salita ng Diyos. Bakit? Bakit kailangan mong aralin siya araw at gabi? Dahil sabi ng Biblia, upang masunod mo ang lahat na nakasulat sa aklat na ito. Amen? Upang masunod natin, magawa natin ang lahat na nakasulat sa aklat na ito. Dahil sabi ng Biblia, upang kung magkagayoy, iyong pagiginhawain. Lahat po tayo mag-sign for us, Lord. So yung unang puntos po natin, mga minamahal kapatid,
yung ating pong pagiging seryoso, no, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang success, yung ikaw ay tapat sa paglilingkod sa Diyos, seryoso kang naglilingkod sa Diyos, at ginagawa mo ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa, mga kapatid, na success ay walang iba, mga minamahal kapatid, yung lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So, ang sabi po dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat sa aklat, nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So ang tagumpay, mga kapatid ko, ay nasa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una, yung pagtanggap natin sa Diyos, pagdalo natin, seryoso tayong dumadalo, sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, seryoso tayong nagsisimba sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ginawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, at ang pangalawa, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na lagi nating pinagbubulayan araw at gabi. Hello. Amen. Hello. So ang sabi ko, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay magtatamo ng mabuting kawakasan. Amen? So pagdadaanan po natin, mga kapatid, yung mga pagsubok. Hindi po pwedeng hindi mo daanan yan. Mga pagsubok, yan po, mga kapatid, ay exam natin. Amen? Yung mga hadlan, exam ho natin yan. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. Yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid ko, mga test natin yan. Mga bagay na dumating sa ating buhay na iniisip natin hindi maganda, yan po ay mga pagsubok sa atin. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. Dahil ang nais ng Diyos, makapasa ka. Amen? Amen. Hindi ka papasa pag hindi ka dadaan ng exam. Di ba? Mayroon ba dito nakapasa, mga kapatid, na hindi dumaan ng exam? Mayroon po ba nakapasa, mga kapatid, na hindi dumaan ng exam? Mali pa na lang po kung malapit kay teacher. Di ba? Oo. Maniwala kayo sa akin. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. Pag malapit kay ma'am, ay sigurado, pasado. Wala nang exam yan. Wala nang, yan, kahit po zero pa yan. Pero sa Diyos, mga kapatid, hindi konsentido ang Diyos. Ang mali, mali. Amen? Ang hindi nagpapatuloy, hindi mo talaga papasok doon. Ang tumigil, hindi talaga papasok doon. Ang hindi gaganap ng utos ng Panginoon, mga kapatid, hello, kayo na ang bahala. Palagpakan muna natin ang ating pinakamamahal. Lahat mo tayo masahan, boss. So tayo po, mga kapatid, ay magpatuloy, no, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa lupa, maraming pagsubok na pagdadaanan natin. Yan po, tandaan mo, test yan. Amen? Minsan, kinakapos ka, tinitest ka lang. Amen? Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. Minsan, mga kapatid, na may dumating sa atin na mga problema na para sa atin hindi ordinaryong problema, hindi ordinaryong pagsubok, test lang ho yan sa ating buhay bilang Kristiyano. So, isipin natin, tandaan po natin, mga kapatid ko, dapat matapos natin ang ating takbo. Amen. Amen. Dapat matapos natin, mga minamahal kapatid, katulad ni Apostol Pablo, na ang sabi niya, mga kapatid ko, sa unang talata na ating binasa kanina, na kung saan nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos.
Nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. So kung mayroon tayong iingatan dito ay walang iba, yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang sabi dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon ay hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Lahat po tayo mag-samples lang. Sa lahat ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Umalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last. Ang sabi po na Pilipos Kapitulo 4, ang talata po mga kapatid ay 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroonan. Marunong ako magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay. Sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Umalakpak po ang lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. So lahat, mga kapatid, inaral niya. Amen. Mga pagsupok, mga kapighatian na kanya pong pinagdadaanan, kahirapan, kasalatan, mga kapatid, kakapusan, pinagdaanan niya. Pinagdaanan niya lahat. Yung kahirapan, kawalan, kagutuman, kabusugan, kasaganaan, pinagdaanan niya lahat, mga kapatid. Lahat po tayo mag-samples, no? Kaya nga sabi niya, marunong siya magpakasagana, marunong naman siya magpakabusog, at marunong din siyang sanay din siya sa kagutuman, sanay din siya sa lamig, sanay din siya sa init. Lahat ay kanyang natutunan. Napagdaanan niya rin ang paghihina. Lahat po tayo mag-samples, no? Kasi ang sabi niya, mga kapatid, no? Bawat araw, itong ating katawan, nababago. Humihina yung ating katawan. Nanghina pa yung katawan ninyo, mga kapatid? Di ba? Nung umpisa, maliksi kayo, nung bata pa. Hello? Nagkakaedad na, tumanda na, nagkakaedad na, mga kapatid. Unti-unti na pong nanghihina yung ating pisikal. Subalit, yung ating pong espiritual ay dapat pinapalakas natin. Amen? Amen. Dapat pinapalakas natin yung ating pong espiritual. Dahil sabi niya, nagagawa niya ito dahil sa nagpapalakas sa kanya. Sino po ba yung nagpapalakas sa atin? Sino po ang nagpapalakas sa atin? Ang Panginoon. Lalakas ka dahil sa Panginoon. Saga ng atin, hindi natin kaya. Pero pagkasama natin ang Diyos, nakaunat ang kamay ng Diyos, inaalalayan tayo ng Diyos, nanghina man tayo, nanlamig man tayo, mga kapatid, tayo po ay ipinabangon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinupunuan ng Diyos yung ating mga pangangailangan, mga kahilingan natin ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Isang mga palatandaan na dapat tayo ay manatili sa Diyos. Manatili kang maglingkod sa mahal na Panginoon dahil ayaw ng Diyos na ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, mga kapatid ko, ay bumabagsak ang gusto ng Diyos. Bumagsak ka man, nagkamali ka man, nagkasala ka man, ikaw ay muling babangon at magsisi sa iyong kasalanan at magbalik loob sa Diyos, maglingkod sa Diyos. At sabi ng Biblia, darating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Diyos. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Para dumating ang biyaya, ang pagpapahala, kaginhawaan mula sa harapan ng Diyos. Makamtan natin lahat, mga minamahal, mapatid. Kung sa pamagitan man ng pag-aaral, sa pamagitan naman ng paghahanap buhay, sa trabaho, minsan iniisip natin yun po yung maging daan para mahangot tayo mula sa kahirapan. Pero ang pinaka-the best na kailangan po natin, mga kapatid ko, para tayo po ay mahango, hindi lang po sa kahirapan,
mga kapatid ko, kundi sa apoy ng impyerno. Para tayo po, mga kapatid, ay maligtas, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang higit natin kailangan. Lahat po tayo magsabi po, siya ang higit natin kailangan. So sa mga oras po ito, mga kapatid, ingatan natin ang ating pananampalataya. Ay pagsubok man dumating, kahirapan, pag-uusig, anumang hadlang sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat hindi tayo, mga kapatid, naaapektuhan. Dahil kailangan po natin, mga kapatid, na ingatan ang ating pananampalataya. So ang pag-iingat sa pananampalataya sa Diyos ay walang iba, ang pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? May pagsubok man, magpatuloy ka na maglilingkod sa Diyos. May kahirapan man, magpatuloy ka na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Diyos, matatamo mo ang biyaya mula sa Panginoon. Tayo pong lahat, mga minamahal mapatid, ay tumayo. At ating pong bulay-bulayin, mga minamahal mapatid, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hinahangad natin na makita natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mukha. Hinahangad po natin, mga minamahal mapatid, na ang Diyos ay ating makakasama. Subalit ang isa sa nais ng mahal na Panginoon, ingatan mo ang iyong pananampalataya. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Gawin mo ang Kanyang mga kalooban. Gawin mo ang Kanyang kautusan. Ipamuhay natin ang Kanya pong banal na salita. Upang tayo po, mga kapatid, ay makasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating sayangin, mga kapatid, ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Mula na siya po'y ating nakilala hanggang sa mga oras na ito. Tayo man, nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, pagsisihan po natin yan. Sabi ng Biblia, tapat at banal ang Diyos, na tayo po ay Kanyang patawarin sa ating pong mga kasalanan. Tayo po lahat ay lumapit sa Diyos. Gawin po nating pananalangin ang ating aawitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. May pagsubok, bakit dinadala sa dinadalisan upang pag-iran maging
Tayo may pinili ng ating pinakamamahal na Diyos. Minsan, dumaraan man tayo sa mga pagsubok. Tayo po, mga kapatid, ay sinusubok katulad po ng bulhawa na sinusubok sa apoy. Para malaman, mga kapatid ko, ang kanya pong pagiging piyong. So bilang Kristyano, bilang mananampalataya, daanan po natin ang mga pagsubok. Daanan po natin, mga kapatid, ang mga problema. Para tayo po ay subukin. Para tayo po ay itis. So tayo pong lahat, mga minamahal, mga kapatid, ay kailangan po natin magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan ay hirapan ka man. Minsan, nabibigatan tayo. Sa hirap man ng buhay na ating po pinagdadaanan, kailangan po natin magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan, hindi natin kaya sa ganang atin. Lumapit tayo sa Diyos at tumingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon para ito po ay ating pumakayanan. Ang mga problema at mga pagsubok, makakaya natin yan kung ating pong hilingin sa Diyos o ibigay natin sa mahal na Panginoon ang ating pong mga problema. Ang pangako ng Diyos, ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigay niyo sa akin ang lahat ng iyong kabalisahan. Sapagkat tayo po ay Kanya pong ipinagmamalasan. Sa mga oras po ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay. O po, dakilat mapagpala po namin, Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Sa matamis sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, hindi man kami karapat-dapat. Kami po isang basahan lamang, Ama. Kami po makasalanan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Lingapin mo po ang bawat isa sa amin. Lord, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kami. Ikaw po, Diyos, ang siyang magpapalakas sa amin, magpapatatag sa bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong takbo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong buhay. Lord, i-guide mo po kami, samahan niyo po kami. Protektahan mo po kami, O Diyos. Ilayo mo po kami sa mga bagay na makasira ng aming pong pag-spiritual na pamumuhay. Ano man po, Diyos, sa mga kaharapin, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak, tulungan niyo po sila na ito po ay kanila pong mapagtagumpayan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, i-bless niyo po, pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat hanap buhay, bawat trabaho na mayroon ng iyong mga anak. Pagalingin ang kailangan pong mga kahamdaman. Lutasin ang kailangan pong mga problema. Pawiin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay. I-bless niyo po kami at pagpalain. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sa lahat po ng mga taglay po ng kahamdaman, ipatong po ninyo yung kanang kamay sa ulo at ang pong kaliwang kamay, ilagay po ninyo sa parte po na pong katawan kung saan po naroon po ang inyong mga kahamdaman. Sumapalataya tayo sa Diyos. Sa Diyos po ay walang imposible. Muli po tayong manalangin. Dakilat pagpala po namin, Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isa sa amin. Pawiin mo po, Diyos, ang bawat gawa ng kaaway sa aming pong buhay.
Nagasigman siya ng mga problema, pagsubok, panlalamig, panlulupaypay, karamdaman. Ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, obose, ipon, o lagnat. Lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Lutasin niyo po ang bawat problema na mayroon po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Tayo po lahat mga kapatid ay tumayo. At lahat po tayo magsabi, praise Lord. Lahat po magsabing hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ang ating pinakilang Diyos. Tayo po lahat mga kapatid ay tuloy-tuloy na po tayo. Nasa bahagi po sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos upang matanggap natin ang mga blessing, pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin mga kapatid ay magpatuloy. Amen? Amen! Isang buhay na malakas palakpak para sa Panginoon. Lahat po tayo sa praise the Lord. Okay, purihin po ang ating panagilang Diyos. So sa araw po ng Sunday, mga kapatid, huwag po natin kalimutan ang ating pong Sunday service. Yung ating pong mga naimbitahan, mga kapatid ko, na makadalo sila sa araw po ng linggo. No? Invite natin. Praise Lord, yung ating pong yung mga mahal sa buhay ninyo, invite ninyo mga kapatid. Yung mga kapitbahay na po pwede nating invite natin. Amen? Amen? Praise Lord. Okay, so sa darating pong Sunday mga kapatid, tayo po ay muli pong magkikita-kita, no? Sa lugar po ito. Tayo po tuloy-tuloy na mga kapatid, tumayo na po tayo at tayo po magwawakas na po sa ating pinagbalang gawain. At narito po ang ating pong beloved. Okay, narito po ang ating pong, sabi ni Brother Junjun, siya lang daw. Nagulat po siya. Okay. Ang ating pong kapatid, Brother Ramel Francisco, na manalangin po sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin sa ating pagwakas ng ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Opo na kayo manalangin Diyos. Salamat po sa buong magkapon ng kalakasan, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga papuling uwitin na aming inaalay tayo sa iyong pangalan, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng patutuwa ng kanilang buhay bilang po karagdagan kalakasan, kalusugan sa aming pangatang spiritual pagpapaan, O Lord. Amin sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. At maraming salamat, O Lord, sa lahat ng mga nabigay ng kanyang ikapo. Nawa po ang ikapo na ito ay maging tagumpay sa bawat isa sa amin, O Lord. Bless mo po ang bawat isa sa amin at ang lahat ng mga nagbigay, ibalik po sa kanila yung kanilang ulit at higit po sa kanilang pangailangan, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng yan, O Lord. At higit sa lahat sa iyong banal na salita, sa iyong banal na espiritual na pagpapala sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa blessing at guidance at paalala sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng yan sa iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. Muli mo kami ibalik sa bawat araw ng linggo, O Lord. Patatagin mo ang bawat pananampalataya. Ibalik mo ang pagkalooban mo ng direksyon sa bawat isa sa amin. Idulog mo ko sa aming tahanan ng bawat isa sa amin. I-guide mo sa bawat tahanan at tatahakin ng bawat isa sa amin. Ito at samot dalangin ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I love you, even now, oh Lord. I can see in your eyes the glory of light. Yes, I love you, even now, oh Lord. Yes, I love you, even now, oh Lord. Yes, I love you, the love of the Lord. I can see the glory of light. Yes, I love you, the
you believe that tonight?